Yun, si Abdulaziz. Ay, Abdulaziz. Abdulaziz, tafadhal. Okay, alika. Okay. Okay. Itong kasunod dito, sa next ball ka na naman. Tulog kasi Abdulaziz. Okay, bro. Inshallah, pang mabilisan, ano yung kwento mo? Paano mo niyakap ang Islam? Okay, ano yung sabi natin, no? Ano yung paano maingganyo at maano yung mga kapatiran natin at din yung mga non-Muslim, no? Tafadhal. Bismillah, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Una, lubos-lubos tayo nagpapasalamat Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat-lahat ng biyaya na binibigay niya sa atin. Mula sa ating kalusugan, sa ating pamilya, at sa ating trabaho. Ano bang picture dyan? At higit sa lahat, ay hanggang ngayon ay nananatili tayong isang Muslim, alhamdulillah. Actually, Ustad, yung paghihaka ko sa Islam ay subhanallah. Parang ayoko siyang iungkat, Ustad eh. Siguro mas mainam siya na kung bakit ba ako napamahal sa Islam, Ustad. Okay. Kasi Ustad, alhamdulillah yung paghihaka ko sa Islam, Ustad, una, hindi siya kumbaga hindi siya sincere sa aking puso. Ang paghiyak ko sa Islam ay meron lang akong pansariling bang kaligayahan, pansariling kapakanan kung bakit ko niyakap ang pananampalatayang Islam. Pero sa kabila nun, Ustad, alhamdulillah, nagpapasalamat pa rin ako sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil sa kabila ng ganong intention ko ay alhamdulillah, binaliktad ng Allah subhanahu wa ta'ala yung aking puso, alhamdulillah, sa pamamagitan ng aking Ustad, alhamdulillah. Siyempre una yung pagkayakap po sa Islam, Ustad, yun nga, mayroon tayong mga dinadalang problema, stress tayo. Isa yun, tama nga yung sinabi mo, Ustad, na kung ikaw ay nalulungkot at nalulumbay, ang solusyon ay ang paghihakap sa pananampalatayang Islam, Ustad, alhamdulillah. Pero alhamdulillah, Ustad, bago pa man yung paghihakap sa Islam, Ustad, ano siya, although na meron na may mga ibang impormasyon na sa akin na kung gaano kaganda ang Islam, double. Ang programa nito natin. Okay. Pandal. Yun nga po, Ustad, una yung tawag dito, dumating ako dito way back 2015. Dumating ako dito sa Saudi Arabia. Alhamdulillah, Ustad, siguro mga 2 linggo pa lang ako dito sa Saudi Arabia, ay hindi pa ako Muslim noon, ay nakapasok na ako sa masjid. Dahil sa kasama ko dun sa, yung 2 kasama ko sa trabaho, yung 2 Yemeni, alhamdulillah. Mamad Puntas. Yun na pala yung signs na mag-Muslim pala ako noon, alhamdulillah. Siguro nakatulong din, Ustad, yung paghihakap sa Islam ay yung pagbibigay ng babasahin ng aking amo. Alhamdulillah, na may biyaya siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hanggang ngayon ay yung biyaya na ako ay may kasama siya doon. Allahumma amin. At kasunod nito ay dumagdag pa rin po yun, may 2 Pilipino na balik Islam din. Yung isa balik Islam ay pinaliwanag niya sa akin yung Landscape din. yung kasaysayan ng Pilipinas. Doon ako medyo nagkaroon ng tawag dito ng ano ba yung interest upang mas lalo masaliksikin yung pananampalatayang Islam. Pero sa kabila ng Ustad, Interest di ba? Ano yun? Riba? Pero sa kabila ng Ustad, Mali yata yun. sa kabila ng pagkasaliksik sa Islam, pero kasi nangingibabaw pa rin yung mga dati nga tayo, nabalitaan natin ganito ang mga Muslim, masasamang tao, Background talaga. background sa Pilipinas. Kasi kung nang nasa Pilipinas ako, hindi mo makikita yung dawa, wala yung dawa. Hindi mo talaga yayakapin yung pananampalatayang Islam sa mga social media na nababalitaan natin, alhamdulillah. Isa yung Ustad na nakatulong na impormasyon kung gaano kaganda yung Islam. Hanggang sa dumating yung punto, Ustad, na sinasabi ko sa inyo na na-stress na ako, problema sa buhay, sa pamilya, ay isang beses parang nakatulala ako, Ustad, na nakikita ko yung mga Yemeni na papuntang masjid. Bigla na lang pumasok sa isip ko na itry ko kaya na, kasi araw-araw sila nagdarasal nagpe-pray sa masjid. Sabi ko, tapos makikita mo sila pagbalik, masasaya sila, yung kapayapaan ba. So nainggit ka?
parang gano'n na Ustad. Parang nainggit ako, parang gusto ko ba na ano ba yung nandun sa masjid na yun? Ano ba yung ano? Hindi, konti. Alhamdulillah Ustad, yung pagyakap ko yung yung time na yun Ustad, yung time na yun na yung nagtulak sa akin na, pero hindi pa siya totally na ano na sa puso. Tapos syempre nga Sa balon-balon. hindi nga meron pang nasa likod na dahilan kung bakit ko pa talaga nayak ng Islam yun na 'di ba balita sa Saudi Arabia dati pag himakap sa palap ng Islam bibigyan ka ng hadiah pera. Oo, ganon. Inabot. Kaya nung nalaman ko yung ganon, lalo mismo nagsabi sa akin ni Saudi, ang nagsabi sa akin na ganon matatanggap mo na amount na ganon. Subhanallah. Ay pinaalam ko to sa nanay ng mga anak ko. Sabi niya, kung ganun pala, kung maganda pala diyan, kung yayakaw sa pananampalataya Islam, magkakapera tayo at magiging safety ka pa diyan sa Saudi. Sabi niya. Tapos for safety purpose. ang sabi niya, kung yayakaw sa pananampalataya Islam, kung mag-Muslim ka, diyan ka lang. Pag umuwi mo ng Pilipinas, Kristiyano ka na uli. Kasi dahil nga sa hindi nga buo yung intention ko, ginawa ko, nag-deal kami na gano'n. Pero subhanallah, Ustad, yung buwan ng Ramadan yun, nung ako'y nagsyahada, kalagitnaan ng Ramadan, after nung natapos ng buong Ramadan, nagsyahada ako noon. Totally, Ustad, naramdaman ko na yung para bang, nung pinaligo ako ni Ustad Salman, yung sa Kilo 5. May bininyakan ka? Hindi, sabi, pag di ba pag nagsyahada ka, maligo ka, maggusul. Naggusul ako, Ustad. Iba yung naramdaman ko, Ustad. Nung naggusul na ako noon, subhanallah. Doon na ako nakaramdam na iba yung pakaramdam ko na para bang sa puso ko nagkaroon ng kapayapaan ba. Pero although wala pa rin yung di pa ako nagkasala noon wala pa akong kaalaman hanggang sa dumating si Ustad Abu Zainab. Siya yung nagsama sa akin sa Azziya. Nagsyahada ako sa Kilo 5, nag-aral ako sa Azziya, Ustad. Wala kang utang na loob. Ustad, subhanallah, yun na yung sinama ko ni Ustad Abu Zainab sa Azziya. Ha? Product ko ng Riyadh. Yung pag-aaral ko dun sa Azziya, Ustad, hindi na putol yan, bro. Simulan nagsyahada ako hanggang nakapag-hajj ako dun sa Azziya. Alhamdulillah, Ustad. Siguro masasabi ko, Ustad, na totoong syahada ko, Ustad, nung ako'y nag-hajj na, Ustad. Doon ko talaga naramdaman yung yakin sa aking puso na ito na yung relihiyon ko, dito na ako mamamatay. At ito yung tamang relihiyon talaga, Ustad, alhamdulillah. At dito ko nakilala yung tunay na tagapaglikha. At dito ko nakilala kung bakit ba tayo nilikha dito sa mundo. Subhanallah, Ustad. Yun yung mga bagay na hanggang ngayon, simula nung nagsyahada ako hanggang sa ngayon, ay palagi natin pinapasalamatan sa Allah subhanahu wa ta'ala na napili niya tayo bilang isang Muslim, Ustad. Alhamdulillah. Nayakapin natin. Alhamdulillah, Ustad. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Yun yung palagi kong hindi sapat yung salitang pasasalamat, Ustad, na naging Muslim tayo. Kailangan bigyan natin ng kaakibat na gawa. At syempre yung paniniwala sa ating mga puso, yung ikhlas na sinasabi ng ating mga ng Propeta Muhammad sallam. Alhamdulillah, Ustad. Mashallah. Alhamdulillah, Ustad, ang pasasalamat palagi ay babalik sa Allah subhanahu wa ta'ala at naging Muslim tayo. Alhamdulillah. At yun nga po ay dinadalahin ko palagi sa Allah subhanahu wa ta'ala na bawian tayo ng buhay na tayo isang Muslim na tunay na sumusunod at sumusuko sa kagusto at kalooban ng Allah subhanahu wa ta'ala, Ustad. Imbitahan mo, Alhamdulillah. imbitahan mo yung mga non-Muslim. Alhamdulillah po, una sa aking pamilya, Sabihin mo sa kanila. sa aking mga mag-anak at sa aking mga kaibigan at sa aking mga nakakilala sa mga kababayan ko po, una, isang bukas na panyaya po sa inyo na saliksikin nyo na palatayang Islam. Huwag nyo pong tignan ang Islam sa tao, bagkus tignan nyo siya sa kuturuan ng Islam. Dahil ang Islam po ay kompleto at walang pagkakamali. Tunay na ang nagkakamali ay ang mga Muslim, ang mga tao. Dahil sinabi nga ng Allah subhanahu wa ta'ala sa surat Innal insana lafi kusur. Ang tunay na katotohanan na ang mga tao ay nilikha sa napakahinang kalagayan, Ustad, na tunay nagkakamali, madaling magkasala, madaling makagawa ng iba't ibang kasalanan, Ustad. Alhamdulillah, marupok. Alhamdulillah. Kaya po bukas inaanihan po namin kayo na
magtanong po kayo o magsaliksik po kayo about sa turo ng panampalatayang Islam. Yun po, at naway dalangin ko sa Allah Subhanahu wa Ta'ala na bigyan din kayo ng taufik ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na yakapin nyo ang panampalatayang Islam. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mashallah. Sa barakatuh. Jazakumullahu khair sa pagbahagi niyong kaalaman. Inshallah, dito patalagan nyo. Binahagian yung kaalaman sa bungangan ng bundo, bungangan ng bulkan. So, alhamdulillah mga kapatid, no? So, makikita na naman napakaganda na ngayon, di ba? Ito mga ganitong oras, maganda, tingnan. Sobra, ang ganda ng tanawin, mashallah tabarakallah. At naging bahagi tayo, no? At actually yung mga ganitong oras, ito'y bahagi pa ng Friday. At naway tanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala mga dua natin. At since ay mga traveler tayo, mga kapatid, naway panalangin ko sa Allah na gabayan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mahal natin sa buhay, no? At sila ay taufikan ng Allah subhanahu wa ta'ala at maging matuwid sa Islam at masumpungan nila yung Islam, nakatulad ng paggabay nila ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin, mga kapatid, no? At gayon din ipagkaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kaalaman sa atin, ang tamang pangunawa sa ating din, at pagtibayin tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala at maging matatag sa pananampalataya anumang pagsubok na dumating sa atin. At alhamdulillah, laging pasalamatan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ayun mga kapatid, so maraming salamat sa pagsubaybay, pakikinig, no? Bago po ang lahat, please don't forget to subscribe our YouTube channel and of course, follow our Facebook page para sa ganun ay matunghayan yung napakagandang mga historya ng buhay natin at mga, of course, mga lakwatsa dito, lakwatsa doon, at matunghayan yung napakagandang mga lugar dito sa Saudi Arabia, inshallah subhanahu wa ta'ala. Okay? Napakaganda, no?